Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Ang pag-aaralan natin ngayong umaga ay mula sa Book of Numbers, chapter 28, verses 26 to 31, na may pamagat na Offerings at the Feast of Weeks or Pentecost. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Samahan ninyo po kaming muli sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion mula sa salita ng Diyos. Ngunit bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ako ay dumudulog sa inyo sa umagang ito upang papurihan ka at pasalamatan sa iyong kabutihan. Pangunahan ninyo kami sa pagbubulay-bulay ng inyong mga salita upang maunawaan namin ito at maging kalakasan at gabay namin sa buhay. Hinihiling ko po ang gabay ng banal na Espiritu upang turuan kami sa pag-unawa ng inyong mga salita. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ating basahin ang salita ng Diyos sa Book of Numbers, chapter 28, verses 26 to 31 mula sa Magandang Balita, Biblia. Verse 26. Sa unang araw ng pista ng pag-aani, magdaraosin kayo ng banal na pagpupulong at doon ninyo ihahandog ang unang ani ng inyong mga bukid. Huwag din kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Verse 27. Sa halip, mag-alay kayo ng handog na susunugin, handog na bangong samyon kay Yahweh. Ito ang inyong ihahandog, 2 batang toro, 1 lalaking tupa at 7 batang tupa. Verse 28. Sasamahan ninyo ito ng handog na pagkaing butil, 1.5 salop ng harina na minasa sa langis ng ulibo para sa bawat toro, 1 salop para sa bawat lalaking tupa. Verse 29. At 1/2 salop para sa bawat batang tupa. Verse 30. Maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa katubusan ng kasalanan ng bayan. Verse 31. Ito ihahandog ninyo kasama ang handog na inumin, bukod sa pang-araw-araw na handog na susunugin at handog na pagkaing butil. Kinakailangang ang mga ito'y walang kapintasan. Isa sa mga iniutos ng Diyos kay Moises upang ipagdiwang ay ang offerings at the Feast of Weeks. Tinatawag din itong Festival of Harvest, First Fruits, at sa bagong tipan ay Pentecost. Taon-taon tong ginaganap at punong-puno ng kasayahan, kagalakan at pagpapasalamat kung saan dala-dala nila ang unang bunga ng kanilang ani bilang handog sa ating Panginoong Diyos. Isa ito sa mga natatanging pagdiriwang na kung saan ang mga lalaking Hudyo ay kailangan maglakbay papunta sa Jerusalem upang dumalo. Matatagpuan ito sa Exodus 23 verses 14 to 17 at Deuteronomy chapter 16 verse 16. Ang pagdiriwang ay nagsisimula sa loob ng 7 buong linggo o eksakto 50 araw pagkatapos ng pista ng Pasko. Dahil sa katiyakan ng 50 araw pagkaraan ng nakaraang pista, tinawag din itong Pentecost. Makikita ito sa Acts chapter 2 verse 1 na nangangahulugan ng 50 or 50. Ang Pentecost ay mahalaga sa luma at bagong tipan. Ang Pentecost ay ang tawag sa salitang Griego sa isang kapistahan na kilala sa lumang tipan bilang pista ng mga linggo or Feast of Weeks. Makikita ito sa Leviticus 23 chapter 15 at Deuteronomy chapter 16 verse 9. Pinagdiriwang ang pista ng mga linggo sa pagsisimula ng mga pag-aani ng mga butil. Naatasan ng mga Hudyo na magpakita ng handog ng mga bagong ani ng mga butil sa Panginoong Diyos. Sa mga Hudyo, ang selebrasyong ito ay tinatawag na Shabbat mula sa salitang Hebreo na ibig sabihin ay weeks o mga linggo. Niutos din ng Diyos kay Moises ang pagkakaroon ng banal na pagpupulong at dito dadalhin nila ang unang ani ng kanilang mga bukid.
Sila ay mag-aalay ng mga handog na susunugin tulad ng 2 batang toro, 1 lalaking tupa at 7 batang tupa. Lahat ng mga ito ay walang kapintasan. Ang mga handog na ito ay may kasamang mga pagkaing butil, harina na minasa sa langis ng olibo na may karampatang sukat para sa bawat hayop na handog. Mag-aalay din sila ng kambing na lalaki para sa katubusan ng kasalanan ng bayan at may kasamang handog na inumin. Sa kasalukuyan nating panahon ay nasasaksiyan pa rin natin sa ilang lugar sa ating bansa ang pagdiriwang na ito. Tulad halimbawa ng pahiyas sa Lukban, Quezon. Bawat bahay ay may iba't ibang produkto ng kanilang ani na nakasabit. Ang Panagbenga Festival ng Baguio, mga sari-saring bulaklak ang inililibot tuwing kapistahan. Sa Atok Harvest Festival sa Benguet ay mga inaning sari-saring gulay, prutas, bigas at iba pa. Dito makikita kung paano nila pinagmamalaki at pinagpapasalamat ang kanilang mabungang ani. Ang mapulot nating aral mula sa tekstong ito ay ang mga sumusunod. Una, ang Diyos ang may likha ng lahat ng bagay, kaya't sa Kanya lamang tayo manangan, magtiwala at sumunod. Pangalawa, ang paghahandog o pagbibigay ng unang ani, di lamang mga butil, maaring sa sahod o sweldo at iba pa, ay paraan lamang kung tayo ay susunod at pagsubok din sa nilalaman ng ating puso. Pangatlo, pagiging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Pang-apat, maging masigasig sa pananalangin upang mailapit ang mga taong di pa nakakilala sa Diyos. Sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. O aming Diyos na dakila at tapat, maraming salamat po sa iyong katuruan na ibinahagi ngayong umaga. Ito ay ang mga paalaala, maging mapagpasalamat, sumunod at iyalay di lamang ang mga butil na ani, kundi ang aming sarili sa paglilingkod sa iyo. Nawa magawa namin ito ng taos-puso at naayon sa iyong kalooban. Aming idinudulog din sa inyo ang aming bansa, mga namumuno na magkaroon ng tamang pagdedesisyon, lalo na sa usapin sa West Philippine Sea. Lord, you are in control of everything. Salamat po at sa iyo ang mataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa tanging ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and Amen. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa umagang ito. Lagi nating basahin at pagbulay-bulayan ang kanyang mga salita upang ating lubos na maunawaan. Hanggang bukas muli sa ganap na 5:30 ng umaga at pa-share din ito sa inyong pamilya, kaibigan at iba pa upang sila rin ay mapagpala. Ako po si Elder Mila mula sa CRC Makati ang nagsasabi ng Blessed Day everyone.